Ang palabas na ito ay malapit ng matapos. Gino, harap sa dalawang babae na may nararamdaman para sa iyo, mangyaring pumili ka. Sa ika-5 taon ng aming kasal, hiniling ng asawa ko na sumama ako sa kanya sa isang dating show na para kaming mga estranghero. Stella, pasensya na. Ang pinili ko ay Evelyn. Anong nangyayari? Anong nangyari? Bakit siya ang pinili niya? Cut! Ang galing! Nakuha na natin ang trailer. Tapos na! Sa wakas, makakaalis na tayo. Tapos na ang trabaho. Tara na, sa wakas, tapos na. Mahal. Bahagi lang yun ng script. Huwag mong seryosohin. Pumirma ng kasunduan. Manatili rito sa loob ng 21 araw. Parang laro lang. Bukod pa, magandang publisidad ito para sa kumpanya. Nabasa ko na ang kasunduan. Maayos naman. Pumirma ka na lang. Pinagkakatiwalaan kita. Mahal, tingnan mo ang field na ito. Pamilyar ba sa'yo? Pinili ko ito para sa'yo. Kung hindi ko mapapakasalan si Stella, hindi ako aalis. Lolo. Lolo. Ako, si Gino. Mamahalin ko lamang si Stella sa natitira kong buhay. Kung sakaling maligaw ang puso ko, mamatay sana ako ng masakit. Bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Ngayong gabi, may isa pa akong sorpresa para sa iyo. Si? Stella, magpakilala tayo ng maayos. Ako si Evelyn. Ang kasama mo sa kwarto. Solong ina ako. Sumali ako sa show na ito para hanapin ang ama ng anak ko. Sabi niya lalapitan niya ako sa show na ito. Ipapahayag ang pag-ibig niya sa buong mundo. Ang pangalan ng may-ari ng bahay. Gino. Asawa. Evelyn. Anak na babae. Luna.
Ako, si Gino, mamahalin ko lamang si Stella sa natitira kong buhay. Sabi niya lalapitan niya ako sa show na ito. Ipapahayag ang pag-ibig niya sa buong mundo. Kung hindi ko mapapakasalan si Stella, hindi ako aalis. Ang pinili ko ay Evelyn. Nilagdaan na ang mga papeles ng diborsyo. Sa loob ng 21 araw, ibibigay ko sa iyo isang engrandeng kasal. Diborsyo, mga papeles. Nabasa ko na ang kasunduan. Maayos naman. Pumirma ka na lang. Kaya pala lahat ng ito ay isang malaking plano. Mahal, nailabas mo na ba ang mga gamit mo? Ngayon ang ating ika-5 anibersaryo. Gusto kong ipagdiwang ito nang maayos kasama ka. Anong ipagdiwang? Para ipagdiwang ang katotohanang pinirmahan ko na ang mga papeles para ibaon ang ating kasal. O para ipagdiwang na matagumpay na pumalit si Evelyn bilang Maria. Gino, hindi ka naman seryosong nagbabalak na ipakita ang relasyon mo kay Evelyn sa harap mismo ni Stella, di ba? Si Evelyn ay kasama ko sa loob ng maraming taon na. Binigyan pa niya ako ng anak. Ituturing ko na lang ang 21 araw na ito bilang paraan ko para makabawi sa kanya. Hindi ka ba natatakot na malalaman ni Stella? Ang isang tulad niya, mukha siyang mahinahon. Pero kapag nagdesisyon na siya, kahit Diyos ay hindi na siya mababawi. Kaya, hindi ko hahayaang malaman niya. Reality show lang ito. Basta kumilos kayo ng kapanipaniwala, iisipin ni Stella na lahat ay bahagi ng script. At kami ni Evelyn ay kumikilos lang ayon sa script. Pero, kung sino man ang magkakamali at malalaman ni Stella ang totoo, hindi ko sila papatawarin. Gino, akala mo ba talaga na pagkatapos ng 21 araw, makakabalik na ang lahat sa dati? Ako, si Stella Hayes, hinding-hindi papayag na magkaroon ng isang lalaki, ng 2 babae sa kanyang puso ng sabay. Kumusta? Nagbago na ang isip ko. Yung plano ng pagbili ng farm, yung iminungkahi mo, pumapayag akong lumahok. Gayunpaman, gusto ko ng equity. May 20 araw ka para maiproseso ang lahat ng dokumento. Lahat ito ay regalo mula kay Gino. Wala nang dahilan para itago pa ang mga ito. Stella, ang mamahal-mahal ng mga hiyas na ito. Sayang naman kung itatapon lang. Ayaw ko na ng mga iyan. Kung gusto mo, kunin mo na. Talaga. Salamat, Stella. Ang bait mo naman. Stella, tingnan mo. Parang ako ba asawa ng mayamang lalaki ngayon? Siya nga pala, sinong bisita ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Sa totoo lang, kasama ko ang asawa ko. Siya ang tagapagmana ng Grupo Santos, Gino Santos. Anong problema? Wala lang. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong humanap ng gamot. Hoy, mahal. Namiss mo ako? Mahal, Babe, may bigla ang trabaho. Tatawagan kita pagkatapos. Trabaho? Tingnan natin kung ano ang napakahalaga. mahal.
Sa totoo lang, magkasama kami sa kwarto ng dati mong asawa. Natatakot ako. Narinig ko pastol siya dati. Mga taong ganyan ay barbaro. Huwag kang mag-alala, mahal. Walang mangahas na galawin ka habang ako ay nandito. Pero paano kung saktan ako ni Stella? Huwag kang matakot. Ikaw na ang babae ko ngayon. Akala mo hindi ko kaya protektahan ka? Siya ang babae mo? Eh ako, ano ako? Mommy, Daddy? Nanay, tatay. Luna, malapit na ang ika-4 mong kaarawan. Sina nanay at tatay ay dadalhin ka sa amusement park. Paano yan? Maria, ayos ka lang ba? Magsisimula na tayo ng recording ng unang episode. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, natatakot ako na hindi ka makakasali. Pero si Gino ay nag-utos na para sa segment ng blind box reveal. Si Maria ay dapat naroroon. Ngayon, simulan na natin ang unang laro, Blind Box Reveal. Simple lang ang mga patakaran. Ang 8 bisita ay magkakapartner para sa reveal. Kung naniniwala ka na ang kabilang tao ay ang iyong mahal, kumpirmahin ito sa pamamagitan ng yakap. Magsimula na. Magsisimula kay Gino. Buksan ang unang blind box. Nahanap ko siya. Ito ang mahal ko. Itong blindfold ay hindi talaga nakakasagabal sa paningin ko. Gino, ginagawa mo ba akong tanga? Stella. 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 Mahal. Talagang hindi ko sinasadya. Stella. Hindi niya ako sisisihin, di ba? Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang footage at wala nang problema. Walang makakaalam. Ikaw ang pinakamahusay, mahal. Mahal. Mas maganda na ang pakiramdam mo? Tingnan mo ang surveillance footage para sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang responsable sa aking pinsala.
Stella. Hindi gumagana ang mga camera? Stella, dumating ang roommate mo para makita ka. Stella, dito ako para alagaan ka hanggang sa makalabas ka. Tungkol sa palabas, huwag ka nang mag-alala. Pwede nating i-reshoot mamaya. Pagod ako. Kailangan ko nang magpahinga. Stella, ito ay galing sa production team. Pwedeng gamitin ito para bantayan ang iyong kuwarto. Tingnan mo mamaya. Medyo kawili-wili ito. Mahal, dahan-dahan lang. Maririnig nila tayo kapag masyado tayong maingay. Mahal, dahan-dahan lang. Ang ingay masyado. Baka may makarinig. Hindi ba ito ang gusto mo sa akin? Ganyan ba gusto mo tratuhin ka? Si Stella nasa ospital ngayon. Hindi siya makakabalik. Sobrang excited mo akong akitin. Sa kwarto mo? Para. Ang sama mo. Eto ba gusto mo? Ang galing ng palabas. Isinusumpa ko sa langit na hindi na ako muling luluha para kay Gino. Kailanman. Maria, Gino, sabi niya susunduin ka daw niya sa ospital. Paano ka nakabalik mag-isa? Stella, susunduin sana kita para asikasuhin ang paglabas mo. Ngayong gabi, mag-celebrate para sa'yo kasama ang production crew. Hintayin mo ako. Buong umaga, wala akong makitang tao. Kaya, bumalik na lang ako mag-isa. Alam ko kung nasaan si Gino. Sumama ka sa akin. Dapat napansin ko na noon pa, ang anibersaryo ko kay Gino ay 2 buwan na ang nakalipas. Kaya itong anibersaryo ngayon. Dat? Itong anibersaryo ngayon ay espesyal na inayos para kay Evelyn. Evelyn, talagang, nakaahon ka na ngayon. Si Gino, sobrang lamang sa iyo. Ang titulong Maria ay magiging iyo sa kalaunan. Ako na nga si Maria. Sabi ni Gino kapag natapos na ang palabas na ito, ipapahayag niya ang kanyang diborsyo mula kay Stella. Tapos ako at si Luna ay opisyal nang lilipat sa tahanan ng pamilya Santos. Ang relong ito ay regalo mula kay Gino, isang pamana ng pamilya Santos. Tanging si Maria ang pinapayagang magsuot. Isang mahalagang antigo. Hindi ba ito ang puting jade na relo na ibinigay ko kay Gino? Ang puting jade na relong ito ay pamana mula sa aming pamilyang pastol. Ngayon ay iyong araw ng kasal
Walang si Lolo anumang mamahaling regalo. Kaya ipinagkakatiwala ko ito. Sa inyong dalawa, Huwag kang mag-alala, Lolo. Aalagaan namin ito ng maayos. Ako, si Gino, ay mamahalin. Si Stella lamang, sa buong buhay ko. Hindi ko inakala. Ibibigay niya ang aming pamilya, pinakamahalagang kayamanan, nang basta-basta sa ibang babae. Akin iyan, isuli mo. Stella, sinisaktan mo ako. Ibinigay ito sa akin ni Gino. Tigilan mo ang pagkuha nito. Ikaw, Stella, ano ang gusto mong gawin? Maria, mali ang nakuha mong bagay. Sabi niya ang relo na suot ko ay sa kanya. Hindi lang niya ito sinira. Gusto pa niya akong saktan. Tama iyan. Nakita naming lahat. Stella, kahit gusto mo iyan, mabibili ko sana sa iyo ang eksaktong kopya. Bakit kailangan mong kunin ang bagay na pag-aari ng iba? ito ay regalo sa kasal galing sa lolo ko. Iniwan ko ito sa iyo para ingatan. Nakalimutan mo na ba? O nagkukunwari ka lang na nakalimot? Para protektahan siya. Hindi na sana ako dumating sa palabas na ito. Isang solong ina. Walang masandalan. Binubuli, walang asawa na magtatanggol sa akin. Stella, kahit ano pa, hindi mo pwedeng basta kunin ang pag-aari ng iba. Kaya, sa harap ng lahat, humingi ka ng tawad kay Lina. Pagkatapos, malalampasan na natin ito. Hindi pwede. Hindi ako ang may kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Isa lang akong ordinaryong tao. Walang pera o kakilala. Ngayon, hindi ko man lang maprotektahan ang relo na mahal ko. Lina, pakiusap, huwag kang umiyak. Ito ay talagang kasalanan ni Stella. Titiyakin kong magkakaroon ng katarungan ngayon. Anong ginagawa mo? Pwede mong gawin kahit ano sa kanya. Anong sinabi mo? Ang buhok ko. Ano ba ang iniisip ko? Kahit galit na galit ako, hindi ko pwedeng putulin ang buhok ni Maria. Lina, hindi ito kasalanan mo. Wala sa amin ang may sisi sa iyo. Bumalik ka muna sa kwarto mo, magpahinga ka, at kumalma ka. May laro pa mamaya na sasalihan. Noong minsan, nangako si Gino sa kasal namin na walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Pero ngayon, Gino, ang sumisira ng puso ko ay ikaw mismo. Maria, Gino mismo ang nagsabi sa production team na magdagdag ng laro para sa iyo at ang tema ay isang outdoor shooting reality show. Hindi ako interesado. Gino mismo ang nagsabi na dapat kang naroroon. Ito ang safety, ang scope, at ang infrared. Mag-ingat ka. Huwag itutok ang baril sa mukha mo at huwag itutok ang infrared sa mata mo. Magsisimula na tayo agad. Kung hindi, mag-aalala ako. Gino, ito ba ang programang espesyal mong inayos para sa akin? Stella, alam mo na ang totoo. Kung ganoon, bilang babae, dapat kang umatras ng tapat sa sarili mong kusa. Sa tingin mo, mahal ka niya ng ganoon? Evelyn, huwag kang magdiwang agad. Ang akin ngayon ay magiging iyo bukas. Tigilan mo ang pagmamatigas. Sandali lang, ipapakita ko sa iyo.
na iba ang trato ni Gino sa akin kaysa sa iyo. Simulan na ang laro! Stella, kung ano ang nasa baril ko, ay maaaring hindi paintball. Sulfuric acid. Masakit. Tulungan mo ako, Stella. Pakiusap, nakikiusap ako, huwag mo akong saktan. Stella, paano ka naging ganyan kasama? Bakit mo paulit-ulit sinasaktan si Evelyn ng paulit-ulit? Ako ang nasaktan. Pero sa paningin niya, si Evelyn lang. Mahal, nagising ka na sa wakas. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Hindi ba't sa bisig ko lang ang nasaktan? Bakit ang buong braso ko nakabandage? Ginamit ng doktor ang balat mo para sa transplant ni Lina. Hindi naman gaanong marami, isang braso lang. Stella, edi ikaw naman ang nanakit sa kanya. Isipin mo na lang na iyon ang iyong paghingi ng tawad sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, hindi kanya pananagutin. Gino, sobra ka na. Paano ka naging ganito? Hindi ka naman ganito nakakatakot dati. Sumali ka lang sa isang reality show. Paano ka nagbago nang sobra hindi na kita makilala? Grabe ang pagkadismaya ko sa iyo. Kino, gising na si Lina. Siya mismo ang humiling na makita ka. Siya, pupunta ako agad. Stella, huwag kang laging nagseselos sa wala. Maging mabuti ka kay Lina. Gino, patay na talaga ang puso ko para sa'yo. Totoo ba sina Gino at ang nag-iisang ina na iyon? Seryoso? Siyempre, totoo. Sa sobrang lambing nila sa isa't isa, baka kapag natapos na ang palabas, magpapakasal na lang sila. Tumahimik ka. Nasa ospital pa siya. Ano kung marinig niya? Wala naman siya kay Gino. At saka, 2 linggo na siyang nasa ospital. Si Gino, 1 beses lang dumating noong unang araw. At pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Tigilan mo na yan. Tara, alis na. Isa pang araw, at magiging malaya na ako. Stella, nandito ako para sunduin ka sa ospital. Para saan mo kailangan ng visa? Wala yan. Nagtingin-tingin lang. Stella, galit ka ba sa akin? Lahat iyon ay bahagi ng script ng palabas. Wala namang sa pagitan namin ni Evelyn. Huwag kang magkamali ng intindi.
Stella? Ang palabas ay malapit nang matapos ng paggawa. Ang huling bahagi, nanalo si Evelyn. Kaya binigyan siya ng grupo ng produksyon ng pagkakataong pumili ng bagong script. Nagpasya siya na para sa huling yugto, ikaw ang magiging bida na ipapare sa isa pang lalaking panauhin upang tapusin ang palabas. Kung ano ang sabi mo. Tulad ng sinabi mo, script lang naman lahat iyan. Sige, pumunta na tayo sa set maya-maya. Ito ba ay dapat na isang eksenang sexual? Ito ba ang script na sinasabi mo? Stella, ang mga variety show ay nangangailangan ng mga pakulo. Ito ay para lang may mapapanood. Hindi natin kailangang seryosohin masyado. Kailangan mo lang sumabay lang sa eksena. Pinili ni Evelyn ang ganitong uri ng script para sa akin. At pumayag ka ba talaga? Binigyan ako ni Evelyn ng ganitong script. Pumayag ka talaga? Ako, narito na ang babaeng lead. Magsimula na tayo. Dahil nagpapanggap lang naman tayo, bakit hindi na lang sugod na tayo? Ikaw at ang taong gusto mo ay dapat mag-shoot din ng sabay. Sa ganun, ang show ay magiging mas kaakit-akit. May punto ka. Uy, ikaw, kunin mo si Lina. Si. Lina, pwede mo nang tanggalin ang bathrobe mo. Tama na. Hindi na kami magsha-shoot ng show na ito. Anong klaseng gimmick ito? Anong klaseng entertainment value ito? Ito ay insulto lang. Kung maglakas loob ka pang magdala ng mga tao dito muli, hindi kita papakawalan ng madali. Kailangan pa rin ng show ng tamang pagtatapos. Oo nga. Magsha-shoot ba tayo o hindi? Nandyan pa naman siya, di ba? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Inakit niya ang isang lalaking bisita sa variety show na uwi pa sa kama. Nakakadiri. Walang hiya si Stella. Kaya pala si Evelyn ang pinili ni Gino kaysa sa kanya. Ang babaeng tulad niya ay dapat mag-isa. Mamumuhay siyang mag-isa habang buhay. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Gina, pinagsisisihan kong mahalin ka at pakasalan ka. At higit sa lahat, magtiwala sa iyo. Maganda ang araw ni Luna ngayon. Yun lang ang mahalaga.
Gino, mas masaya ka ba sa akin kaysa noong kasama mo si Stella? Mas masaya pa ba? Siyempre, babe. Walang katulad mo. Ang variety show ay matatapos sa makalawa. Gino, tutuparin mo ang pangako mo at gaganapin ang ating kasal sa araw na iyon para gawin akong Maria. Tama ba? Siyempre, babe. Nagsinungaling ba ako sa'yo? Ikaw lang ang aking legal na asawa. Nasasaksihan ko ang lahat ng ito. Hindi na sumasakit ang puso ko. Siguro? Talaga bang tumigil na ako sa pagmamahal kay Gino? Nagsimula na silang maghanda para sa kasal ni Gino at Evelyn Casal. Mahal, hinanap ko ang buong mundo para mahanap ang pangalawa. Sana, magustuhan mo. Sa oras na matanggap mo ang mensaheng ito, wala na ako sa iyo magpakailanman at nagsimula ng bagong buhay. Bukas na ang huling araw ng pag-shoot, lahat ng nasa online ay naghuhula kung sinong magkapareha dito ang talagang magtatagal. May pagdududa ba? Sigurado si Gino at Evelyn. Kapag nagtinginan sila, sobrang lakas ng chemistry. Seryoso. Luna, hindi naman talaga siya biological mong anak, di ba? So, hiwalayan mo talaga yung pastol na yon? At balak mong pakasalan si Evelyn? Pagkatapos ng pag-shoot na matatapos bukas, babalik ako sa tunay kong buhay. Lahat ng ipinangako kong gagawin para kay Evelyn natupad na sa loob ng show. Hindi ito makakaapekto sa hinaharap kong buhay kasama si Stella. Anong nangyayari? Dati, nagre-reply siya sa mga mensahe ko agad-agad. Isang buong gabi na, wala pa rin. Ano bang problema? Nasaan si Stella? Hindi sigurado. Hinahanap din namin si Maria. Baka iniisip niya tapos na ang show, kaya umalis siya ng maaga. Mga Ginoo at Binibini. Ang mga kwarto ay kukunin na sa isang oras. Mangyaring ihanda ang inyong mga personal na gamit. Mahal. Mahal? Mahal? Saan siya tumakbo ngayon?
Hindi niya alam ang tungkol sa akin at kay Evelyn? Di ba? Nagpakasal ako kay Evelyn para lang mairehistro si Luna. 4 na taon na si Luna. Hindi siya maaaring manatiling anak sa labas habang buhay. Pero kung malaman ni Stella, dapat maintindihan niya. Matagal na tayong magkasama. Mahal na mahal niya ako. Magagalit ba siya sa maliit na bagay na ito? Dapat may pagtitiis siya. Aayusin ko ang lahat ng iba pa. Sa puso ko, si Stella lang ang totoo kong asawa. Mahal na mahal niya ako. Basta mag-settle down ako at bumalik sa pamilya, tiyak na hindi siya magtatagal sa maliit na bagay. Hindi ba ito ang wedding ring natin? Nakatambak lang. Na parang wala lang. Ang gamit ng asawa ko hindi pa nakapack. Bumalik ka na lang mamaya maglinis. Ginoo, sa CCTV, nakita umalis si Miss Stella kagabi. Ano? Bakit siya nagdadabog? Umalis nang walang paalam. Talagang walang katwiran. G. De la Cruz, wala na si Stella. Susundan mo ba siya? Sundan, magpahinga ka muna. Hindi pwedeng paasahin ang babae. Mahal na mahal niya ako. Kapag naisip niya, babalik siya sa akin kusa. Bukas ang kasal ko kay Evelyn. Marami pa akong dapat ihanda. Gino, bakit hindi ka nagpapalit ng damit mo? Malapit na magsimula ang kasal. Ngayon ang iyong malaking araw. Tama, Gino. Ang kasal ngayon ay ipinapalabas bilang isang espesyal na tampok online, kaya lahat ng manonood ay maaring batiin ka at si Evelyn sa inyong malaking araw. Alam na alam mo, ang kasal ko kay Evelyn ay formalidad lang. Ano ang dapat batiin? Papalaro tayo. Luna, kung hindi ka mabait, magagalit ang bagong nanay mo. Anong bagong nanay? Isa lang ang nanay ko. May bagong nanay ka. Ang bagong nanay mo, si Stella. Kapag iniuwi ka ni tatay, makikita mo siya. Ayoko ng bagong nanay. May nanay na ako at ang pangalan niya ay Evelyn. Dalhin mo siya, bilis. Tara na. Gino, huwag mong sabihin na ikaw ay nagdadalawang isip at ayaw mong pakasalan si Evelyn. Noong una, upang mapakasalan si Evelyn, dinaya mo si Stella na pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Huwag mong sabihin gusto mong magpakasal muli. Magpakasal muli. Magpabago ng lahat ng bulaklak ngayon at ibaba ang wine tower. Ito lang naman ay isang simpleng pagkuha ng video. Bilisan mo at kunan. Bilis. Pero hindi pa dumarating ang nobya. Hindi namin kailangan ng nobya. Hindi ba ito pag-record lang ng variety show? Pag-record lang ng show. Bilisan mo. Huwag mag-aksaya ng oras. Magpapakasal kaming muli ni Stella. Gino, talaga bang magpapakasal ka ngayon? May problema ba? Lagi kong balak pagkatapos matapos ang show. Bumalik sa dati kong buhay. Eh si Evelyn? Anong ibig mong sabihin? Paano siya? Ano ang kinalaman ni Evelyn dito? Si Stella ang nag-iisa at tanging mahal ko. Siya ang pinagdaanan ko ng lahat ng hirap para pakasalan. Gusto kong makasama siya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Upang magkasamang tumanda. Lahat ng malaki at maliit na bagay sa buhay ko, kailangan siya. Paano ako talagang mahihiwalay sa kanya? Tatawag ako ngayon din. Papabalikin ko si Stella. Gino, pababayaan kitang magkasama ni Evelyn. Wala nang service ang numerong ito. Paano nangyari iyon? Si Stella ba ay nagpa-cancel ng number niya? O, pwede ko pa siyang i-text. Stella, nasaan ka?
Pinablock pa ako ni Stella? Nalaman niya ang tungkol sa akin at kay Evelyn. Imposible dyan. Hindi pwede. Itinago ko ng mabuti. Paano niya nalaman? Gino, tingnan mo ang trending page. May masamang nangyari. Alam na alam talaga ni Stella ang lahat. Gino, ang mga litrato mo at ni Evelyn ay nasa lahat ng dako. Mga reporter ay lumapit na rin sa akin. Kailangan mong harapin ito agad. Mga litrato ng inyong pamilyang tatlo ay nalik din. Ngayon, alam na ng buong internet na si Luna ay iyong biological na anak. Siya. Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Nahanap ko na. Ito ang aking mahal. Ngayon, nandito ako para ayusin ang lahat. Anong ginagawa mo? Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Kahit ano. Ginamit ng doktor ang balat mo at inilipat kay Lina. Maligayang kaarawan sa iyo. Gino, tutuparin mo ang iyong pangako at gaganapin ang kasal natin sa araw na iyon. Hayaan mo akong kunin ang posisyon ni Maria, di ba? Siyempre. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Ikaw lang ang aking asawang legal. Stella, dahil alam niya ang lahat, kaya niya hinarang lahat ng contact ko at tuluyan akong binablock. Kaya hindi ko siya mahanap. Naku! Ayaw na sa akin ni Stella. Hinding-hindi na niya ako mapapatawad. Tigilan mo na, Gino. Kung gusto ni Stella umalis, hayaan mo siya. Pwede naman kay Evelyn ka na lang at mabuhay ng masaya magpakailanman. Anong sinabi mo? Sabi ko, dahil ikaw at si Evelyn may anak na kayo, mas mabuting magsama na kayo. Tigilan mo na ang pag-iisip kay Stella. Tama, si Stella ay isang pastol lang. Malamang ang baho ng tupa, hindi siya kapantay ni Evelyn. Ulitin mo yan? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa amin na siya ay pastol? Kailan ko nasabi yan? Kayong lahat dito, makinig kayo. Makinig kayong mabuti. Kung makarinig ako ng sinuman na mang-insulto sa asawa ko sa harapan ko, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalakad. Ngayon din, kaagad, hanapin ang kinaroroonan ni Stella. Bilisan mo. Talaga, si Stella, iniwan ako. Wala na siya. Ayaw na niya sa akin. Kailan ba siya nagsimulang magplanong iwan ako? Stella, nandito ako para sunduin ka mula sa ospital. Para saan mo kailangan ng visa? Wala lang. Nagtitingin-tingin lang. Kaya pala nagdesisyon na siya noon pa. Stella, kahit saan ka pumunta, tiyak kong hahabulin kita at ibabalik kita. Huwag mo nang isiping iwan ako ng ganito. Stella, hinanap na kita sa lahat ng dako. Sa ambahada, sa tanggapan ng impormasyon at lahat ng lugar na dati nating pinupuntahan. Wala kahit saan ang balita tungkol sa iyo. Saan ka nagpunta? 15 araw. Nagtatago ka sa akin sa loob ng 15 araw. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi tayo naging magkahiwalay ng napakatagal. Oo, aminado ako na mali ako tungkol dito. Pero ilang araw na ang lumipas, dapat kalmado ka na ngayon. Gaano ka pa katagal magpapatuloy nito? Gino, may nahanap kaming bakas tungkol kay Maria. Bing,
Saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Si Maria ay nasa lumang bahay. Makikita mo siya pagdating mo doon. Bilisan mo. Ihanda ang kotse para sa lumang bahay. Stella, Gino, sa wakas, nakabalik ka na. Hinihintay ka namin. Hindi ba ikaw yung nagmamakaawa na makita ang tatay mo? Si, laghel na. Tatay, ano ang ginagawa mo dito? Nasaan si Stella? Masyado ka nang lumayo sa pagkakataong ito. Iniiwan ang asawa at anak mo, sinisira ang pangako, hindi man lang ginanap ang kasal. Ang ginagawa mo lang ay habulin ang isang babaeng pastol. Ito ay isang malaking kahihiyan. Wala nga si Stella dito. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Pasensya na, Gino. Inutusan ako ng amo na gawin ito. Kung hindi, hindi ka pupunta sa lumang bahay para makita ang may bahay at ang binibini. Anong klasing may bahay siya? Tandaan mo ito. Ang may bahay ng pamilya Santos ay iisa lang. At iyon si Stella Hayes? Gino, yung pastora na yan ay tumakas. Bahala na. Ang legal mong asawa ngayon si Evelyn. Makinig ka sa mga magulang mo. Bilisan mo at magpakasal na kayo. Yung Stella na yan ay kasal mo sa loob ng 5 taon at hindi pa binigyan ng pamilya Santos ng tagapagmana. Pero si Evelyn ay binigyan ng pamilya Santos ng anak. Siya ang nag-ambag. Dapat mong tratuhin siya ng mabuti. Gino, mula ngayon, tayo ay magkasama ng tama. Anong ginagawa mo? Sasamahan kita kahit anong gawin mo. Kahit ano? Sasamahan mo ako? Ginawan kita ng paborito mong sabaw. Tikman mo. Gino, gusto kita. Natatakot ka, pero pumunta ka pa rin? Gusto kong makasama ka. Pagkatapos, kapag mag-skydive tayo, ikaw ay maghintay lang sa gilid. Hindi? Sasama ako sa iyo. Panunood sa iyo na gawin ang mahal mo ay nagpapasaya din sa akin. Kinakausap kita. Nakikinig ka ba sa akin? Bilisan mo at magpakasal kayo ni Evelyn. Hayaan mong bigyan niya ang pamilya Santos ng isang lalaking anak para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Para hindi sabihin ng mga tao na ang pamilya Santos ay walang kahalili. Tama na. Palagi mo akong pinipilit para magpatuloy ang angkan, para itaguyod ang pangalan ng pamilya. May nag-isip ba ng aking nararamdaman? Si Stella lang ang iba. Ang tanging hangad niya ay maging masaya tayo at mabuhay ng masaya magpakailanman. Mahal niya ako kung sino ako. Hindi dahil ako ay isang mayamang tagapagmana. Ang sakit ng puso ko. Nawala ko na ang tao sa mundong ito na pinakamahal ako. Hindi ako mabubuhay kung wala si Stella. Hahanapin ko siya. Gino, kahit na wala kang pakialam sa akin, isipin mo naman si Luna. Hindi siya mabubuhay ng walang ama. Tay, wag mong hanapin iyong masamang babae. Nag-post siya online ng mga litrato ninyo ni nanay. Masama siyang tao. Ano ba ang sinasabi mo sa bata? Totoo ang sinasabi ko. Iyong mga litrato, talagang na-post online ni Stella. Maliban sa kanya, walang ibang may susi ng dorm. Ginawa niya ito dahil gusto niyang sirain ang reputasyon ko. Hindi siya katulad mo. Hindi ko hahayaang magsabi ka ng masama tungkol sa kanya. Mag-ingat ka o babayaran mo ito. Gino, naing-ing ka lang sa kanya. Hindi siya kasing inosente ng akala mo. Nakita ko pa nga na kumukuha siya ng litrato gamit ang phone. Ano ang sinabi mo? Hindi ba sinabi mo na walang tao sa dorm noong araw na iyon? Sinadya mo ba ito? Sinadya mong akitin ako papunta sa dorm mo.
Para lang malaman ni Stella ang lahat ng ito, hindi ba? Totoo ba yan? Gino, tigilan mo yan. Sinasaktan mo ako. Sagutin mo ako. Sinadya mo ba? Gino, ano bang ginagawa mo? Kumalma ka. Bitawan mo. Ngayon na. Bitawan mo ang mommy ko. Pupuntahan ko si Juan para bugbugin ka. Luna, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Gusto kong malaman mo. Sino itong Juan na binanggit niya? Opo. Gino, nalaman na namin ang lahat. Ang relasyon ni Lina ay kasama si Carlo mula sa Grupo Reyes. Aba, Evelyn. Napakagaling. Juan, huwag kang mag-alala. Hindi ako naging iba kay Gino maliban sa laruan. Ang gusto ko lang ay maghiganti, paano ko siya mamahalin. Ikaw ang karibal ng pamilya Santos. Papakasalan ko ang pamilya Santos 2 buwan ang iyong anak. Pagkatapos, ang pamilya Santos ay mag-aalaga sa iyong anak bilang kanila. Iyan ang pinakamagandang paghihiganti laban kay Gino. Hindi Gino. Hindi ko sinabi ang mga yan. Siguro sinusubukan ako ni Stella na palabasin na masama. Pinagagawa niya ang isang tao ng peking recording. Na-set up ako. Luna, talagang anak mo siya. Nagsisinungaling ka pa rin ngayon? Paano ito? Ito ba ay pinagagawa lang sa iyo? Kahit ito, may nag-akusa ba sa'yo? Ano? Hindi ito anak ni Gino. Naglakas loob kang gumamit ng anak ng iba para magpanggap na kay Gino? Kahit ang pamilya Santos ay naglakas loob mong dayain? Nanay, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Maaari kong ipaliwanag. Sino ka ba sa akala mo? Naglakas loob kang tawagin akong nanay? Narito ang recording at mga resulta ng pagsusuri. Gusto mo pa ring magsinungaling? May tao. Paghiwalayin ang mag-ina para sa akin. Dalhin ang bata sa ampunan. Luna. Luna. Mommy! Luna. Ang matanda. Ikaw ang bahala. Luna. Gino, maaari mong gawin sa akin ang anumang gusto mo. Pakiusap, hayaan mo lang mabuhay ang bata. Hayaan mo siyang mabuhay. Kung tutuusin, tinawag kanyang tatay sa loob ng maraming taon. May tao. Si Lina ay nabaliw na. Dalhin siya sa psychiatric hospital para sa tamang paggamot. Gino, kasalanan mo ito. Kayo ni Stella ay kasal sa loob ng 5 taon at hindi magkaroon ng anak at sisihin mo ako dahil sumama sa iba. Paulit-ulit mong sinasabi ang pag-ibig mo kay Stella ay mas matibay pa sa ginto. Ngunit nakuha ko pa rin kita sa kama. Niloko mo si Stella para hiwalayan ka. Sinaktan mo siya. Tigil. Evelyn, parang pinagbigyan kita. Titiyakin kong maranasan mo kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa isang impyerno. Anong ginagawa mo? Kaawa-awa ka. Pinayagan ko talaga ang isang tulad mo na gupitan ang buhok ni Stella. Hindi. Ang buhok ko. Ang buhok ko. Muntik ko nang makalimutan. Isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na panatilihin ang balat ni Stella. Hindi, Gino. Pakiusap, huwag. Dalhin mo siya palayo. Opo, Gino. Panatilihin mo ang balat ni Stella. Pagkatapos, ipadala siya sa mental hospital. Gino, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Stella, tiyak na makikita kita. Gino,
Ang kasunduan sa diborsyo sa pagitan mo at ni Evelyn ay handa na. Mayroon bang pag-unlad sa paghahanap ng aking asawa? Wala pang resulta. Walang silbi. Ako na mismo ang mag-iimbestiga. Sinong mag-aakala na si Gino, na dati baliw na baliw kay Evelyn, diborsyo pa para sa kanya, ay bigla na lang siyang tatakwil ng ganoon. Pinalayas niya lang. Balita ko si Evelyn na mental breakdown. No-look up. At yung anak niya ipinadala sa ampunan. Simula nang umalis si Stella, si Gino ay wasak na. Hinahanap niya siya ng grabe. Gino, tigilan mo na ang pag-inom. Alam kong mismo si Stella. Pero kailangan ka ng Grupo Santos. Lahat ng empleyado umaasa sa'yo. Para sa kanilang kabuhayan. Stella. Gusto ko lang bumalik si Stella. Wala akong pakialam kung mamatay ang pamilya Santos. Kung mamatay o mabuhay ang mga empleyado, wala akong pakialam. Gino, bibigyan kita ng inumin. Kung hindi ka lasing lagi at naiskandalo ang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyon, hindi sana nawalan ng trabaho ang anak ko at nagpakamatay. Babayaran mo ang buhay ng anak ko. Bayaran mo! Naniningil ng pera. Gusto mo lang ng pera, di ba? Marami akong pera. Sino pa bang gustong sumubok? Sina? Nanakit siya ng tao. Grupo Santos. Ang tagapagmana ay nananakit. Nanakit siya ng tao. Narinig kong gumagawa ka ng reality show tungkol sa diborsyo para makasama ang iyong kasintahan Evelyn gamit ang pera ng kumpanya para mag-date, di ba? Narinig ko na ikaw at si Lina may anak na kayo, pero ayon sa mapagkakatiwalaang sources, hindi sa iyo ang bata. Kaya gusto mong pumatay para itago ito. Tama ba? Gino, ikaw ang dahilan ng pagpapakamatay ng isang empleyado. Ang pamilya ay humihingi ng katarungan. Ang taong nasa likod nito, baka ang iyong dating asawa ang babaeng pastol. Magsabi ka pa ng isang salita tungkol sa babaeng pastol. Lalaitin mo siya? Papatayin kita. Nagsasagawa kami ng normal na panayam. Bakit ka nananakit ng tao? Gino, masyado kang nagagalit. Siguro dahil tinanong namin tungkol sa iyong sensitibong bahagi. Wala nang tanong. Bawal ang tanong. Sobra na ito. Stella. Gino, mangyaring humingi ng tawad. Kung hindi, magpo-post kami ng video mo na nanakit ng tao online. Ang stock ng Grupo Santos ay bumababa ng ilang araw. Kung ang video mo na nanakit ng tao ay lumabas, Stella? maaaring magdulot ng malaking iskandalo. Gino, wala ka bang pakialam? Umalis ka sa daan. Stella, hintayin mo ako. Stella! Sino ka? Bitawan mo ako. Hindi. Hindi ikaw si Stella. Paano nangyari na hindi ka si Stella? Nasaan si Stella? Sabihin mo sa akin, nasaan si Stella? Paano ko malalaman? Baliw ka ba? Nagkamali ako. Malawak ang mundo. Stella, saan ka nagpunta? Ano pa ang kailangan kong gawin para mahanap ka? Isang kasiyahan mga kilalang panauhin sa pagsama sa amin sa seremonya ng paglulunsad. Ito ang aking unang proyekto kasama ang Grupo Garcia. Boses ni Stella iyan. Naniniwala ako ang proyektong ito ay tutupad sa mga inaasahan ng lahat. Ang proyektong ito at ang pakikipagtulungan kay G. Jose ay naging malaking kasiyahan at kapag natapos na ito, tinatanggap namin ang mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng buhay upang bumisita at magbahagi ng inyong mga pananaw. Kasiyahang makipagtulungan sa iyo, Maria. Kasiyahang makipagtulungan sa iyo. Stella, ikaw talaga. Sa wakas, nakita na kita. Gino. Nahanap ko na si Maria. Siya ay kasalukuyang nasa punong tanggapan ng Grupo Garcia sa ibang bansa. Bilisan mo. Ihanda ang pribadong eroplano. Dadalhin ko siya pabalik. Opo, Gino. Maligayang pagdating sa estado. Siyempre,
Maimbitahan ng personal ni Maria ito ay tunay na karangalan. Pagkatapos pakasalan si Gino, palagi akong dumadalo sa mga ganitong kaganapan bilang Maria. Sa paningin ng lahat, para lang akong aksesorya sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na respeto mula sa iba. Ngayon, naging partner ako sa proyekto. At nakaupo bilang kapantay ng CEO ng Grupo Garcia, nakuha ko pa ang aking lolo sa isang marangyang villa. Ang sarap ng pakiramdam na ito. Anong nasa isip mo? Akala ko si Maria ay isang marupok na dalaga. Hindi ko inaasahan na mas determinado ka kaysa sa iba. Bakit mo nasabi iyon, Jose? 30 taon na ang nakalipas, ang Grupo Garcia ay natukoy na ang deposito ng ginto sa ilalim ng estado. Ngunit wala pang sino man ang nagmimina nito. Hanggang sa dumating ka, iminungkahi mo ang isang napakaayos na plano ng pagmimina. Pinapayagan nito ang masusing pagkuha ng bagong mineral sa ilalim ng lupa habang pinoprotektahan din ang ekosistema ng estado. Ang ganitong karunungan ay isang bagay na maaari ko lamang hangaan mula sa malayo. Ako lang isang pastol, wala akong masyadong alam. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Pero napakaayos mo ngang namamahala sa estate. Kahanga-hanga. Ang mga tupa na inaalagaan mo ay tiyak na masaya. Kakaiba ang outfit na ito. Hindi ako sanay. Kasal ka na sa akin ngayon. Ikaw na si Maria ngayon. Kailangan mong manamit ng masangkop. Hindi ka na pwedeng maglibot na parang pastol. Noong una kitang makilala, pastol ka lang na nagpapapose kasama ng mga tupa para sa mga turista. Kung hindi kita inilabas, paano mo makikita ang ganito kalawak na mundo? Maging mabuti ka. Kailangan mong isaulo lahat ng luxury brands at styles na ito. Alamin mong mabuti. Kapag nakikipag-socialize ka sa ibang mayayamang asawa sa hinaharap, huwag mong ikahiya ang pamilya Santos. Kahit isang business partner na kakilala ko lang, ay nakikita ako bilang isang iginagalang, malayang tao, nakikilala niya ang aking mga kakayahan. Pero si Gino, na nagsasabing, mahal ako lang ang nakikita bilang kanyang aksesorya, magandang florera na walang laman. Nakakatawa. Jose, sigurado akong nakita mo na lahat ng negatibong komento tungkol sa akin online. Gusto kong malaman, sa panahong ito, bakit ka pa rin handa makipagtulungan sa akin? Hindi ka ba natatakot na makasira ito sa reputasyon ng Grupo Garcia? Ano ang nakakaapekto sa reputasyon? Ay palaging ng isang tao ang iyong karakter ay hindi nagkakamali. Bakit ko dapat pakialaman? Pero online, lahat ay sumusuporta kay Gino at Evelyn. Naiinggit sila sa kanila dahil may isang magandang anak. Pero para sa isang talunan na katulad ko, puro insulto at paninirang puri. Sila ay isang grupo ng mga taong mangmang. Siya nga pala, Maria. Ang Grupo Santos at Grupo Garcia ay palaging magkaribal. Mula noong makuha mo ang estate, ang Grupo Santos ay hindi na kayang makipagkompetensiya sa ang Grupo Garcia. Kung malaman ito ni Gino, tiyak na siya ay magsisisi sa paghihiwalay sa iyo. Huwag kang mag-alala, Jose. Pumirma na kami ng kontrata sa Grupo Garcia. Ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng estate ay pag-aari ng Grupo Garcia. Kahit na bumalik si Gino para sa iyo, hindi ka magbabago ng isip? Matagal na kaming hiwalay. Para sa akin, siya ay isang estranghero lang. Maria,
Maaari bang isayaw kita? Pasensya na, hindi ako masyadong magaling. Anong pagkakataon? Hindi rin ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatapakan sa paa. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Sabi niya, ayaw niyang sumayaw. Hindi kita hahayaang basta-basta mong hawakan ng kamay niya ng ganyan. Gino, anong ginagawa mo dito? Iyon ba ang tagapagmana ng Grupo Santos? Anong ginagawa niya dito? Ang Grupo Garcia at ang Grupo Santos ay palaging magkaribal. Imposibleng inimbitahan nila si Gino. Tingnan mo ang ekspresyon ni Gino, mukhang kilala rin niya si Maria. Palagi kong inakala na pamilyar si Maria. Parang nakita ko na siya sa ibang lugar. Naalala ko na. Siya ang asawa ni Gino. Asawa? Mahal, natagpuan na kita sa wakas. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam mula nang umalis ka, Sinta? Pakawalan mo ako. Mahal, nandito ako para ihatid ka sa bahay. Sumama ka sa akin. Gino, pakiusap, pakawalan mo ako. Ano ang tawag mo sa akin? Stella. Ako ang asawa mo. Tinatawag mo akong Gino? Gino, matagal na tayong hiwalay. Ikaw ay kay Evelyn, asawa na ngayon. Walang paraan na makikipagbalikan ako sa iyo. At tiyak na hindi ako hahayaan kang patuloy akong hiyain. Umalis ka na. Mahal, sumama ka muna sa akin. Tungkol kay Evelyn, ipapaliwanag ko ng malinaw sa iyo ang lahat. Bitawan mo ako. Pangako sasama ka muna sa akin. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Oh, wow. Sinampal niya si Gino. Parang mukhang si Gino lang ang interesado. Sinta. Sa lahat ng mga taon, ikaw ay napakaamo sa akin. Paano mo ako sinasaktan ngayon? Ano kung sinaktan kita? Kapag naiisip ko ang ginawa mo sa akin, kahit 10 beses kitang sampalin, 100 beses, hindi sapat para masiyahan ako. Okay lang, Stella. Basta pumayag kang bumalik sa akin, sampalin mo ako hanggat gusto mo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang pinagtiisan ko ng hirap para pakasalan at iuwi. Gino, tigilan mo ang pagpapanggap na sobrang tapat. Ginamit mo ang paggawa ng palabas bilang dahilan para lokohin akong pumirma sa divorce papers. At sa harap ko mismo, nagmamahalan kayo ni Evelyn. Wala kang hangganan, hayaan siyang hiyain ako. Ang buong pag-arte mo na ganito ay nakakasuka. Sa tingin mo, kasuka ako? Sabi mo, kasuklam-suklam ako. Oh, kasuklam-suklam. Sa paningin ko, ikaw ay isang hamak na tao lang. Ngayon, kapag nakikita kita, parang gusto kong sumuka. Stella, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo ba ako kilala? Ako, si Gino. Nangako tayong magmahalan habang buhay. Nakalimutan mo na ba lahat yan, Stella? Ikaw ang unang nakalimot. Isang pag-ibig, nakalahati lang. Ayaw ko yan. Ayaw ko. Sumama ka sa akin. Sumakay ka sa eroplano. Ipapaliwanag ko ng malinaw ang lahat. Ipapaliwanag ko lahat sa eroplano. Gino, dapat mong pag-isipan muli. Si Maria ay partner na ngayon sa Grupo Garcia. Wala kang karapatang kunin siya. Kung ayaw mong ma-detain, umalis ka na. Umalis ka. Kausap ko ang asawa ko. Wala kang pakialam. Hindi siya asawa mo. Siya ngayon ay partner sa Grupo Garcia. Kung gagalawin mo ang tao ko sa teritoryo ko, may karapatan akong makialam. Tigilan mo ang pagpapanggap. Lakas loob mo bang saktan ako? Samahan si Gino palabas. Opo. Stella, pakinggan mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Si Evelyn at ako ay hiwalay na. Hindi na siya magiging hadlang sa atin. Stella, patawarin mo ako. Stella? Gino, ano ang ibig sabihin yan? Ang tagapagmana ng Grupo Santos, sa totoo lang, ay may asawa na sa ibang babae dati.
5 taon ka nang kasal sa akin. Pero ang anak mo kay Evelyn, 4 na taong gulang na. Lahat ng mga kaibigan mo, at pati na ang pamilya mo, alam na alam ang tungkol sa kanila. Ako lang ang hindi nila sinabihan. Ano pa ba ang dapat ipaliwanag? Stella, aksidente lang ang bata. Ang dahilan kung bakit ko itinago sa'yo ay dahil ayaw kitang masaktan. Stella, mula pa sa simula ang tanging gusto kong makasama sa buhay ikaw. Stella. Pero ginawa mo pa rin para kay Evelyn? Para sa anak mo? Nagsinungaling ka sa akin at pinirmahan mo ako sa divorce papers. Hindi ba? Lahat ng mga panata at pangako hanggang kamatayan. Ha, mga kasinungalingan lang na maginhawa para yurakan mo ang tapat na puso. Tara na. Okay ka lang ba? Ayos lang. Si. Stella, huwag kang umalis. Hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ako susuko. Tiyak na makukuha ko ang iyong kapatawaran. Stella. Heto na. Ang lalaking si Gino ay nandito na naman. Hayaan mo siya. Noong una kang nakipagsama sa kanya, hindi ako pumayag. Pero noon, napakasaya ninyong dalawa. Wala nang makapigil sa'yo. Isang babaeng taga-kapatagan ay marunong magmahal at mapuot ng todo. Dahil binigo ka niya, mas mabuti nang naghiwalay kayo. Pero kailangan mo pa ring linawin ang mga bagay sa kanya. Hindi pwedeng iwanang magulo. Gino, ang aming binibini ay nagpahayag na ng malinaw. Ayaw kanyang makita at ayaw niyang maabala. Pakiusap, umalis ka na. Hindi. Nagagalit lang si Stella ngayon. Mahal na mahal niya ako. Kapag kumalma na siya, tiyak na makikita niya ako. Maaari akong maghintay. Hindi ako susuko. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin sa kanya. Ang problema, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Wala nang saysay ang magsalita pa. Kapag kumalma na siya, kusang aalis siya. Stella! Alam kong naririnig mo ako. Nagkamali ako. Totoo, alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Pakiusap, makita mo lang ako kahit isang beses pa. Kung tumanggi kang makita ako, mananatili akong nakaluhod dito. Noong araw, umuulan ng malakas tulad nito. Kung hindi ko mapapakasalan si Stella, hindi ako aalis. Gino, hiningi ni Lolo na tanungin kita, maaari mo bang ipangako na magiging tapat ka sa akin sa natitira mong buhay hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin? Kaya ko. Ako, si Gino, pahahalagahan si Stella. Re-respetuin si Stella hanggang sa katapusan ng aking mga araw. Napakasama kong tao. Stella, nakikiusap ako na patawarin mo ako. Kung babalik ka lang sa akin, ipinapangako ko, hindi na kita bibiguin muli. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Stella? Bakit ayaw niyang lumabas para makita ako? Gino, bumubuhos ang ulan dito. Nag-aalala ang aking amo. Nag-aalala siya sa akin? Alam ko na. Mahalaga ako sa kanya. Gino, sabi ng aking amo, gusto niya talaga ang villa na ito. Nag-aalala siya na kung may mangyari sa iyo dito, magdadala ito ng malas. Kaya, kahit gusto mong tapusin ang buhay mo, pakigawin sa ibang lugar. Siya,
Yun ba talaga ang sinabi niya? Gino, huwag mo nang purihin ang sarili mo. Dapat umalis ka na. Stella. Hindi ko inakala na sasabihin mo ang isang bagay na napakawalang puso sa akin. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira ng puso mo. May karapatan kang sisihin ako. Kung hindi mo ako mapapatawad, luluhod ako dito at hihintayin hanggang gawin mo. Luluhod ako hanggang mapatawad mo ako. Miss, Gino ay nasa labas. Nakaluhod ng 3 araw na. Wala siyang nainom na tubig o nakain na pagkain. Nahimatay na siya ng ilang beses. Ayaw niyang umalis, kahit anong sabihin namin. Akala niya ito ay makakapagbabago sa akin. Nakakaawa. Gino, kaawa-awa ka at nakakatawa. Hindi pa katagal, ikaw ay paring sinusubukang makuha ang pabor ni Evelyn sa paulit-ulit na pananakit sa akin. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa akin ngayon? Tungkol sa mga usapin ni Gino, hindi na kailangang iulat sa akin. Kung siya'y mabubuhay o mamamatay, wala akong pakialam. Ma'am, tumawag si Jose. Sinabi niya ang pinakabagong plano sa pagpapaunlad ng ari-arian ay inihanda na. Kailangan niya na pumunta ka sa kumpanya ng personal upang suriin at kumpirmahin ito. Sige, naiintindihan ko. Mauna ka na, Maria. Stella, sa wakas nakita. Ang ganda mo talaga. Tulad noong unang beses na nakita kita, eksaktong pareho. Palabasin mo siya para sa akin. Stella, stay. Ikaw. Stella, babalik ako. Stella. Maria. Mahal ka talaga ng asawa mo. Baka dapat mo na siyang patawarin. Buong araw siyang nakatayo sa baba. Wala siyang kinakain o iniinom, paos na ang boses niya. Asawa ko? Malamang nagkakamali ka. Maria. Hindi ako nagkakamali. Tingnan mo. Hindi ba itong tao sa litrato? Ikaw. Tingnan mo. Ang tao sa litratong ito ay asawa ko. Ang taong ito sa litrato ay asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Pero may nagawa akong mali. Nagalit siya sa akin. Kung makita mo siya, sabihin mo sa kanya. Nagkamali ako. Alam kong nagulo ko ang lahat. Mahal ko siya. Eto, kunin mo ito. Mahal ko talaga siya. Mahal. Sa wakas, pumayag ka nang makita ako. Mahal. Hoy, sandali. Teka. Gino, tapos ka na ba? Adik ka na sa pag-arte bilang tapat na manliligaw, no? Stella, alam kong mali ako. Sobrang alam kong mali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Sumama ka na sa akin pa uwi. Tingnan mo kung gaano siya kasinsero sa paghingi ng tawad. Humihingi siya ng tawad. Maria, dapat mo na siyang patawarin. Dahil lang humingi siya ng tawad, kailangan ko na agad siyang patawarin? Paano yung sakit na idinulot niya sa akin? Wala ba iyong halaga? Stella. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, hindi ka pa rin lumaki. Ginagamit mo pa rin ang dati mong taktika, nasaktan ng sarili, para i-blackmail ako. Pipilitin mo akong sumuko sa pamamagitan ng paggawa ng eksena. Pero nagkamali ka ng kalkula. Gino, wala na akong pakialam sa kahit ano. Wala akong pakialam sa emotional blackmail
Wala akong pakialam sa tinatawag na reputasyon. At lalong wala akong pakialam sa'yo. Ang iyong mga kasuklam-suklam na laro ay hindi ako makokontrol kahit kaunti. Pero Stella, ginawa ko ang lahat ng ito dahil lang labis kitang pinapahalagahan. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Panoorin mo lang kung paano ako kumilos. Kung magkamali ulit ako, kahit gusto mo akong patayin, hindi ako magrereklamo. Pero, bakit? Bakit? Bakit ko dapat bigyan ka ng pangalawang pagkakataon na saktan ako? Gino, mula nang magdesisyon ka na maging kasama si Evelyn, mula sa sandaling iyon, bulok ka na sa kaibuturan. Ang lalaking nangako na rerespetuhin ako, protektahan ako, ay pinatay mo sa sarili mong mga kamay noon pa. Tumigil ka. Huwag ka nang magsalita. Nakikiusap ako, huwag ka nang magsabi pa. Stella, hindi ako titigil sa paghahanap sa iyo. Hinding-hindi. Stella, binilhan kita ng iyong paboritong bulaklak. Nandito ka araw-araw. Ang pamilya Santos ba ay walang ibang gagawin? Ang pagkuha ng iyong kapatawaran ang pinakamahalagang bagay. Kung sasang-ayon ka na bumalik kasama ko, gagawin ko ang lahat. Hindi ko na gusto ang mga bulaklak. Walang problema. Bumili ako ng iba. Ito ang pinakabagong alahas. Tiyak na magugustuhan mo ito. Hindi ko gusto. Ayos lang. Bibili ako ng iba. Bulaklak at alahas. Wala akong gusto sa kanila. Wala akong gusto sa anuman na ibinibigay mo sa akin. Ikaw, hindi rin kita gusto. Huwag mo na akong hanapin. Stella. Gino, ginawa ni Stella na napakalinaw sa'yo. Hinihiling ko sa iyo na huwag mo na siyang guluhin. Ito ay sa pagitan natin bilang mag-asawa. Pakialam mo ang sarili mo. Si Stella ay isa ng kasosyo sa Grupo Garcia. Ang mga gawain niya ay responsibilidad ko. Ikaw ang nagdulot ng gulo. Stella hindi sasama sa akin. Gino, tapos na tayo. Ikaw ang nagkamali. Huwag mong sisihin ang iba. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Kung hahawakan mo ako ulit, tatawag ako ng pulis. Stella, ako na ang bahala dito. Hindi ko akalain ang kagalang-galang na binatang Panginoon ng Grupo Santos. Ang kaya mo lang? Ano ang pinagmamalaki mo? Siguradong sasama sa akin si Stella. Wala ka. Mukhang kulang ang aking pagtanggap. Hindi man lang nakakain ng busog ang binatang Ginoo. Ang lakas na ito ay mahina kumpara sa kiliti. Magandang araw. Kailangan kong mag-report ng insidente. Dadalhin kita sa ospital. Ang maliliit kong sugat. Para sa isang buwan na katahimikan para kay Stella, sulit ito. Nasaktan ba kita? Magiging mas malumanay ako. Ayos lang. Sinaktan ka rin ni Gino? Bakit hindi ka lumaban? Ang katulad niya. Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Tama ba? Pero hindi mo pwedeng hayaan siya. Gawin ito sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Grabe ang sakit mo. Ayaw kong istorbohin ka pa niya.
Sinaktan niya ako? Kaya at least makukulong siya. Sandali. Pero kung lumaban ako, pareho kaming may kasalanan. Ang pulis, hindi ito, sineseryoso, tulad ngayon. Huwag mo nang uliting iyon para sa katulad niya, yung ganoong tao. Hindi sulit, nasaktan mo ang sarili mo. Hindi siya karapat-dapat. Pero para sa'yo, lahat ay sulit. Stella, alam kong hindi ako sapat para sa'yo ngayon. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ibibigay ko lahat para sa'yo. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Hayaang alagaan kita habang buhay? Stella, kamakailan, hindi na kita nakikitang pumapasok sa opisina. Si Juan ay nanliligaw sa akin. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Ayaw ko muna siyang makita. Dati, napakamasigasig at determinado mo. Bakit ngayon ay naging napakaduwag? Sa tingin ko, si Juan ay isang mabuting binata. Mas mabuti pa kaysa kay Gino. Pero, isa rin siyang mayamang tagapagmana. Natatakot akong maulit ang pagkakamali ko. Kung ganoon, mas gugustuhin kong maging malaya at walang alalahanin at manatiling walang asawa habang buhay. Hindi mo dapat siya maliitin dahil lang mayaman siyang tagapagmana. Ang isang mabuting tao ay hindi magiging masama dahil lang mayaman. At ang isang taong hindi tapat ay hindi magiging mabuti dahil lang mahirap. Ikaw, mahal ko, huwag mong basta pakinggan ang sinasabi niya. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Noong araw, si Gino ay marami ring ginawa para sa akin. Para pakasalan ako, siya'y lumuhod sa malakas na ulan ng matagal. Para dalhin ako sa kanyang pamilya, siya'y pinarusahan ng kanilang mga alituntunin. Hindi siya makabangon sa kama ng kalahating buwan. Napakarami niyang ginawa para sa akin. Ngunit sa huli, pinagtaksilan pa rin niya ako. Bobo kang bata. Si Gino ay sinusubukan lang makamit ang sarili niyang layunin. Nagwawala siya. Isipin mo ulit, ang ginawa ni Juan para sa iyo, pareho ba sa ginawa ni Gino? Ang pastora niya ay ibang klase, kakaiwan lang niya, ang panganay na anak ng Grupo Santos. At lumipat at sumabitsa, tagapagmana ng Grupo Garcia. Bantayan mo ang iyong pananalita. Si Maria ay may sariling pagkatao. Hindi niya kailangang kumapit kanino man. Ang mga munting sugat na ito, para sa isang buwang kapayapaan para kay Stella. Sulit. Lolo, naiintindihan ko. Pupuntahan ko siya ngayong hapon. Stella, papasukin mo ako. Kailangan kong makita si Stella. Ano yang ingay na yan? Gino, binibini. Si Gino, bumalik na naman siya. Stella, mahal kita. Ikinaloob siya ng isang buwan, kakalabas lang, at ginugulo ka na naman niya. Hindi na siya mawala-wala. Ang dating Jean ay ganyan din ang walang tigil na panliligaw at sa loob ng kalahating taon, napapayag niya ako. Stella, ito na ang ika-100 araw na nanliligaw ako sa'yo. Stella, ang ganda ng pagkakataon. Nagkita na naman tayo. Kung hindi ko mapapakasalan si Stella, hindi ako aalis. Stella, bata ka pa at ignorante noon. Kaya ka nahulog sa mga mura niyang taktika
Huwag mong sabihing lumalambot ka na naman. Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi na ako yung ignorante na batang babae. Si Jean ay maraming ginawa para saktan ako. Kung magpakatino ako sa kanya, nagiging malupit lang ako sa sarili ko. Ang pag-iisip ko lang sa kanya ngayon ay nasusuka ako. Pero hindi ako pwedeng tumakas magpakailanman. Iyon ay magpapahintulot lang kay Jean na ipagpatuloy ang kanyang walang tigil na pananakit. Kailangan kong tuluyang tapusin ito sa kanya. Papasukin si Jean. Gusto ko siyang makita. Stella, sa wakas, pumayag ka nang makita ako. Napatawad mo na ako, di ba? Tumigil ka diyan. Huwag kang lalapit pa. Stella, mahal, talagang na-miss kita. Alam kong hindi ako naging sapat, kaya ka nagalit. Alam ko, kahit na hindi mo ako nakita nitong mga nakaraang araw. Alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin, tama ba? Sinta, alam kong mahal mo ako. Nasa puso mo pa rin ako. Umuwi na tayo, gaya ng dati. Hindi? Bibigyan kita ng mas magandang trato kaysa dati. Kaya, sa paningin mo, palagi kang mabuti sa akin? Siyempre. Simula nang pakasalan mo ako, hindi kita hinayaang mag-alala tungkol sa pera. Hindi mo na kailangang gumawa ng gawaing bahay. Ang mga pinakabagong koleksyon mula sa lahat ng mga nangungunang luxury brand, tinitiyak ko na ikaw ang unang makakuha. Bawat buwan, binibilhan kita ng mamahaling alahas. Hindi ba iyon sapat na? Pagkatapos mo akong iwan, bumalik ka sa pagiging pastol na babae. Pero mahal kita kung sino ka. Hindi kita babaliwin, Stella. Ako, si Stella, ay hindi nangangailangan ng iyong awa. Gino, mas mabuting maintindihan mo ito. Ang dahilan kung bakit pumayag akong makita ka ngayon ay hindi dahil mahal pa rin kita. Ito ay upang ayusin ang ating mga account ng isang beses at para sa lahat. Stella, ang utang mo sa akin. Ano bang sinasabi mo? Unang utang. Gusto kong mawala ang mga peklat na ito sa mukha ko para mawala. Pangalawang utang. Gusto kong maibalik ang puting jade na relo na ibinigay sa akin ng lolo ko para maibalik. Pangatlong utang. Gusto kong maibalik ang balat na kinuha mo sa akin para maibalik sa akin. Ano ang problema? Hindi mo na kaya? Isa lang itong maliit na bahagi ng mga susunod pa. Sa pagitan mo at sa akin? Hindi mabilang ang mga utang na dapat ayusin. Ninakaw mo ang puso ko. Nagsinungaling ka sa akin ng maraming taon. Pinasakit mo ako, walang katapusang kahihiyan. Lahat ng ito, paano mo balak bayaran ang lahat? Stella, pakiusap, tumigil ka. Alam kong mali ako. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Pakiusap. Ang araw na pinili mong lokohin ako at sumama kay Evelyn para kumuha ng lisensya ng kasal. Dapat alam mo na ito ang mangyayari, Gino. Lahat ng nangyari sa iyo, nararapat lang sa iyo. Karapat-dapat ka sa lahat ng mayroon ka ngayon. Pinaghirapan mo yan. Stella, Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Stella, kasalanan ko to. Hindi ko napigilan ang tukso. Hindi dapat ako sumama kay Evelyn. Pero Sinta, ikaw lang ang mahal ko. Saktan mo ako. Sigawan mo ako. Parusahan mo ako. Huwag mo lang akong iwan. Okay? Kapag may itinapon na ako, hindi ko na yun binabalikan. Stella, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Sa buong mundo, ikaw lang ang naging totoong mabuti sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Alam mo kung ano ang naramdaman ko para sa iyo dati? Naunawaan mo yun. Nakita mo yun?
Hindi mo lang alam kung paano pahalagahan. Stella, kung mapapatawad mo lang ako, gagawin ko lahat ng hilingin mo. Kahit sabihin mong mamatay ako, gagawin ko. Umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin muli. Sa natitira kong buhay, ayoko nang makita ka pa. Stella, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Mamamatay talaga ako kung wala ka. Stella, tumingin ka lang sa akin, isang tingin lang, nakikiusap ako sa iyo. Hindi mo na ako gusto. Kung gayon, ano pa ang silbi ng buhay ko? Stella, magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Kita tayo sa susunod na buhay. Naku, may tumalon sa building. Tawag ng ambulansya. Bilis! Stella, anong nangyari? Bakit ang ingay sa labas? Lolo, wala yon. Kanina lang, may daga na pumasok. Pinalayas ko na. Kahit na ang pasyente ay wala na sa panganib sa buhay, pero wala ng pag-asa na magising. Siya lang ang anak namin. Ngayon, nasa vegetative state siya. Ang aming pamilyang Santos. Ano na ang gagawin namin mula ngayon? Stella. Ginawa mong ganito ang anak ko. Pumunta ka pa rito. Ikaw. Jose. Jose. Maria, anong ginagawa mo kay Maria ng Grupo Garcia? Jose. Yung babae, si Stella, sa kanyang magandang mukha, niloloko niya ang lahat. Una, sinira niya ang anak ko. Iniwan siyang ganito. Ngayon, sinusubukan kanyang akitin. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Ah, talaga? Sa aking narinig. Si Gino ang nagloloko. Niloko niya si Maria para pumirma sa divorce papers. Pagkatapos siyang magsawa sa labas, bumalik siya para guluhin siya. Ayaw niyang iwan si Maria. Bakit sa version mo? Si Maria ang may kasalanan? Sa cellphone ko, meron akong lahat ng surveillance footage ni Gino na ginugulo ako sa lahat ng oras. Ilalabas ko na lang at hayaan ang lahat na humusga. Kung hindi dahil sa iyo na nagpakasal sa pamilya Santos, sa loob ng 5 taon, hindi ka makabuo ng isang anak, bakit ang anak ko maghanap ng ibang babae? Jose, binabalaan lang kita ng magiliw. Huwag mong pakasalan ang babaeng ito o mauubusan ka ng tagapagmana. Ikaw? Pasensya na, bigo ka. Pero wala kang swerte. Okay kami, magpapakasal kami sa susunod na buwan. Pagdating ng panahon, kung may oras kayo, pwede kayong dumalo sa kasal namin. Ewan. Si Stella ngayon ay may suporta ng Grupo Garcia. Hindi na siya isang taong pwedeng guluhin. Kalimutan mo na. Pasensya na. Nagalit lang ako kanina, kaya nasabi ko lahat yon. Sana hindi ka nagalit. Nagbibiro ka ba? Sa ibang babae ng ganyan din? Siyempre hindi. Sa iyo lang. Magpakasal tayo sa susunod na buwan. See. Mamaya na muna ang programa, may balitang ibabalita. Ang tagapagmana ng Grupo Santos, si Gino, ay nasangkot sa isang aksidente sa ibang bansa. Siya ay kasalukuyang walang malay. Tama lang sa'yo, Gino. Hindi mo akalain na makikita mo ang araw na ito, di ba?
Baliw ka. Umalis ka sa daan. Huwag mong hadlangan ang trabaho ko. Masama ito. Nag-post online si Evelyn. Gumawa siya ng post. Ano ang sinabi niya? Inilantad niya kung paano dinaya ni Gino si Stella para makipaghiwalay at sa halip ay pinakasalan ito at pagkatapos ay ipinakulong siya sa isang mental hospital. Ibinunyag niya ang lahat kasama ang mga larawan, video at recording. Kumalat na ito sa internet. Halo? Ano? Ang stock ng Grupo Santos ay bumagsak ng husto. Ang board ay kumikilos para alisin ako sa aking posisyon. Ginoo, Mahal, anong problema? Mahal, gising, pakiusap, mahal. Pagkatapos ng investigasyon, nakumpirma na ang pamilya Santos ay inabuso si Evelyn at ang kanyang anak na si Luna. May nakitang ebidensya ng pag-abuso. Ang Grupo Santos ay pinaghihinalaan din ng pag-iwas sa buwis. Nasamsam namin lahat ng subsidiaries sa ilalim ng Grupo Santos, mangyaring makipagtulungan ng buo sa investigasyon. Anong nangyayari sa pasyenteng ito? Inilipat mula sa VIP ward, patungo sa general ward, ilang araw na, at walang bumisita. Hindi mo alam? Yan ay si Gino mula sa Grupo Santos. Ang Grupo Santos ay nalugi. Ang kanyang mga magulang ay nasa ICU. Walang malay. Sino ang may oras para alagaan siya? Kaya siya pala iyon. Si Stella ay napakabuting babae. Hindi niya siya pinahalagahan, naghanap pa ng iba, nararapat sa kanya. Si Stella ay napakabuting babae. Bakit hindi ko alam kung paano siya pahalagahan? Gino, gusto kita. Naniniwala ako sa iyo. Umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin. Ayaw ko nang makita ka pa ulit sa buhay ko. Stella. Pasensya na. Sana'y maging masaya ka. Kamusta? Binibini, pwede ka bumalik? Sinabi ni Gino na tawagan mo ako, di ba? Pakiusap, sabihin mo sa kanya na ako at ang pamilya Santos ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Huwag mo na akong kontakin at tigilan mo na akong tawaging Binibini. Maria, pumanaw na si Gino. Ang amo at may bahay ay nasa koma pa. Walang tao rito para ayusin ang kanyang libing. Pwede ka bang bumalik para magpaalam sa kanya? Hindi na kailangan. Nakikiramay ako. Ito ay natagpuan sa abo ng namatay. Sa ganoong kataas na temperatura at hindi ito natunaw, mukhang ang singsing na ito ay nagtataglay ng pinakamalalim na pagmamahal ng may-ari. Ito ang singsing makasal ni Gino. G. Hindi niya ito hinubad kahit hanggang sa kanyang kamatayan. Isang pakete mula sa bahay. Ano ba? Stella, huwag kang gumalaw. Mag-ingat ka. Kung hindi ako lumalabas, mamamatay ako sa inip. Saka, hindi ako ganun marupok. Hintayin mo ako hanggang makauwi ako galing trabaho at isasama kita. Lumalaki ang tiyan mo. Dapat mong isipin ang anak natin. Alam mo naman. Susundin kita? Mag-iingat ako? Araw-araw ngayon, napakasaya ko, naghihintay sa pagsilang ng anak natin, ni Juan at akin. Maganda ang buhay, at
at gugugulin ko ang natitira kong buhay ng masaya kasama si Juan.